Pabor ang 50% ng mga Pilipino na managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga patayan sa madugong war on drugs. Ito ang lumabas sa pinakauling social weather stations na survey na pinondohan ng Strat-Based Group. Isinagawa ang survey mula September 24 hanggang 30 kasabay ng pagtanggi ng International Criminal Court sa hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte mula sa pagkakadetain sa The Hague. Ayon sa survey, 50% ng mga Pilipino ang sang-ayon na managot si Duterte sa drug war deaths. 32% ang hindi sang-ayon, 15% ang walang tiyak na opinyon at 4% ang nagsabing kulang ang kanilang kaalaman para magbigay ng opinyon. Pinakamataas ang suporta para sa pananagutan sa Visayas na 54% at 53% sa Metro Manila. Sinundan ito ng Balance Luzon na 52% habang 39% lang ang sumang-ayon sa Mindanao na baluarte ng mga Duterte. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ang veteran campaign and political strategist, Mr. Alan Herman. Magandang hapon, Sir Alan, and welcome again dito po sa Arangkada Balita. Ninya, Sir Jack, hi, how are you? Very good to be with you this evening. Kinakabahan ako dun sa no filter talaga. Tuwing nakikita ko yan, dapat walang filter. Hindi po yung no filter sa na gaganda tayo. Or with filter. Paano po? No filter, ma'am. Walang effect eh. Kahit anong filter ang gamitin, ganun pa rin eh. No filter, di lalo pang nawala yung filter, na pangpaganda. Anyway, paano po ninyo tinitingnan ang resulta ng survey po na kalahati ng mga Pilipino ay gusto pa rin papanagutin si dating Pangulong Duterte dito sa kanyang drug war killings? Kasi nga po, alam ko nung February, ganito rin halos the same, 51%, ngayon 50%. So parang hindi nagbago masyado. I was a bit shocked, no, na sa totoo lang, nung una ko nakita yung survey na yan, nagulat ako na hindi lumaki masyado as, to your point, Ma'am Ninya, no, na nung February, nandito rin tayo, 51, 50, hindi masyado nagbago, despite the fact na sobrang dami nang nangyari from that time to this recent survey. And specifically, yung word na ginamit kasi dito sa pagtanong na to, accountability. Naniniwala ba kayo na dapat gawing accountable si dating Pangulong Duterte para sa kanyang mga drug war killings dahil sa drug war killings na nangyari nung administrasyon niya? So from February to this point in time, accountability yung naging very very pervasive term sa mga Pilipino na yan ang hinahanap natin sa in light of all of these flood control scandal, this whole DPWH corruption, congressional and senatorial corruption alleged. Yan yung parang hinahanap talaga ng tao is accountability. So medyo nagulat ako, sa mas malaking at mas malawak na konteksto, hindi pa rin naghahanap pala ng mga tao or hindi nadagdagan ang mga naghahanap ng accountability sa mga political figures, ang mga tao, despite sa dami ng nangyari from Feb to today. That's one, no? Second, ito, wish list ko lang naman, baka masyado akong simplistic na tao, but I wish the question could have been actually phrased more directly. Sa tingin ko, mas marami tayong insights na makukuha kung yung tanong talagang tumbok na tumbok. Matter of fact na, no filter kasi itong segment natin, di ba? I was hoping that my dream was yung tanong talagang matter of fact, naniniwala ba kayo na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gumawa ng crimes against humanity sa kanyang pagpatay sa mga drug suspects nung administrasyon niya. I think that would have been a more insightful, perhaps more a sharper phrased question. I was thinking, what if iba yung tanong, Sa tingin nyo ba dapat managot yung mga congressman at senator? Ano sa tingin po? Tingin nyo ba ganyan rin? Sobrang divided? Or baka sa tingin nyo, baka mas marami ang pumayag na mas tataas yung percentage compared to this 50%? Ako, personally, no, and again, ang disclaimer natin para naman tayo, no, para we are responsible media, this is purely speculation, purely non-scientific, based on my own hunch or based on my own estimations. Pag ganyan po ang pagkakatanong,
Ma'am Nina, tingin ko hamak na mas malaki ang Oo. magiging overwhelmingly agree na dapat panagutan ang mga senador, congressman, opisyales na sangkot sa flood control scandal na dapat silang managutan. So it shows me perhaps na number one, hindi masyadong malapit sa bituka na yung mga drug war killings, hindi naman naapekto yung kanilang tinatawag na acts of daily living. Because of these drug war killings, ang lungkot, no? Oo. Napakalungkot pero yung nga kasi Kaya yan. nga. Oo. ADL yan acts of daily living. Tuwing bumabaha, napepes na yung mga tao, your whole life is disrupted, communities go underwater, walang klase, walang pasok, the economy grinds to a halt, grabe ang traffic. So para ang lapit sa bituka ng issue. So it shows me that disconnect also na ako'y nalulungkot din na dapat itong mga alleged crimes against humanity na ito at yung mga alleged extrajudicial killings na ito ay mas importante, mas mahalaga pa or at least kasing halaga ng flood control corruption. And ito na siguro, sir, no, tingin nyo, ito naging decision. Kinagulat nyo ba? Yung decision ng ICC, yung binasura nila, yung interim release. O ano nakikita nyo? Marami nagsasabi, nag-backfire. Yung mga antics nitong mga supporters ni Duterte, pati na rin ng kanyang pamilya. I was not surprised at all, Sir Jack, no? Kasi yung ICC, tandaan natin hindi ito parang basta-basta lang na hukuman. This is not a court that we can influence through theatrics na masisway natin sa mga drama-drama, sa mga online petition, Facebook posting, kuyog, online kuyog. Hindi natin madadala yan. This is an international criminal court that is composed of individuals na talagang mga tanyag sa kanilang mga tungkulin at talagang mga bigatin in the legal profession. That's one. And number two, tama kayo, Sir Jack, naging counterproductive kasi it just showed na pag pinauwi ko pala tong si suspect or accused Rodrigo Duterte, diyan pala sa bansa niya, may mga rabid fan base, may mga rabid supporters siya na maaaring I don't want to say mambuli, pero maaaring maka-impluwensya sa mga local courts. Hindi katulad ng ICC. So medyo nag-backfire. Oo. And sir, may isa pa partner, tanda natin, naglabas pa ng resolusyon ang Senado na parang i-house arrest. Paano na yan? Di ba? Paano? Hindi na pinayagan ng ICC. So ano mangyari sa resolusyon na yan? May visa ba yan? Susundin ba yan sa The Hague? So yung resolution na yan, sobrang mahalaga yan dahil pwede mo yung kunin at gawing saranggola. Medyo mahangin sa labas, pwede mong paliparin yan, tapos tignan mo, di ba, para maaliw ka, matawa ka ng konti. Kasi in the context of swaying the ICC, in fact, it is counterproductive. Dahil makikita ng ICC, kailangan dito, manatili dito sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil yung mismong mga senador sa Pilipinas ay may bias. May bias at nagpasa pa ng resolusyon na alam naman nila walang karga. They did it for the optics of it. Opo. So siguro mas tumibay pa ang loob ng ICC na, teka muna, ba't natin pa uuwiin si dating Pangulong Duterte sa bansa niya? Pati mga senador nakikialam sa mga proceedings na to. And Sir Alan, siguro ang tanong ko rin sa inyo, talagang ang nakakalungkot na parang itong crimes against humanity, alleged crimes against humanity, talagang hindi ganun ka, yung bang messaging sa taong bayan, hindi siya ganun ka lapit, tama ka, hindi tagos sa puso, hindi malapit sa bituka. So, paano po natin kaya mas lalong ilapit sa bituka ng ating mga kababayan bilang political strategist, no? Kasi what's going on, what's wrong? Kasi every day, lagi tayo nag-i-interview, ICC, mga lawyers, mga ganyan. Wala, pero parang hindi ito tumatagos sa ating mga kababayan. Well, frankly, I honestly believe that the current administration probably dropped the ball on that, dahil nabanggit na rin to ng mga ibang political analysts na siguro dapat mas binigyan nila ng focus yung mga victims. So for example, kung sinama yung mga victims, families sa SONA, malaking message yun. That is a strong message.
that will really show that the government is serious in persecuting alleged crimes against humanity of the previous administration. Kung halimbawa sa mga speech na babanggit yan, kung halimbawa meron tayong mga highlights of dialogues with these victims, palagay ko that would go a long way. Pero again, natabunan. Sadly, ganyan talaga ang media cycle, di ba? Tabunan eh. Tsaka yun nga, sir, paano mo nga nang pagkakatiwala ng ICC sa atin, sa bansa natin, ibalik si Duterte. Hanggang ngayon, inaakusa pa rin ng kanyang anak na kidnapping yun nangyari, di ba, Sir Herman? Alam mo, Sir Jack, yan ang pinakamagaling na kidnapping na nangyari sa kasaysayan ng buong mundo, no? Dahil alert the authorities, alam na alam ko kung nasan yung hideout, kung saan siya tinatago. Alam na alam ko. At siguro yan ang televised kidnapping na talagang nakakataka na ilan yung eyeballs na nakita siya nangyari. At syempre kung kidnapping, dapat merong hinihinging kapalit. Wala naman. It's a unique and very, very nuanced word to use. Syempre, alam naman natin na bilang isang anak, bilang isang taga-suporta, ay kailangan mo mag-drum up ng konting drama. Kaya ginagamit yung word na kidnapping. Pero talagang nakakakamot ulo yung term na yan. Kaya nga, anyway, sir, naku, maraming salamat. Marami pa sana kami gusto tanong ni partner ninyo, pero wala ng oras. Sana maging libre pa kayo sa mga susunod na araw, sir. Sir, maraming salamat. Magandang gabi po. Sir Jack, Ma'am Nina, thank you. Magandang gabi po.